Madalas nating naririnig sa mga taong tumututol sa pagka-Diyos ng Panginoon ang verse John 4:40 na nagpapatunay daw na hindi Diyos ang Panginoon dahil ayon sa talata, inamin daw ng Panginoon na isa siyang tao kaya hindi pwedeng siya ay isang Diyos. Basahin natin, John 8:40, "But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God, this Abraham did not do." Sa Tagalog, John 8:40, "Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham." Sa ating nabasang talata malinaw na inangkin ng Panginoon na siya ay isang tao na nagsasalaysay ng katotohanan sa harap ng mga tao sa panahon na yan ay nagpapatunay daw na hindi Diyos ang Panginoon dahil siya ay nakitang tao at inamin niya ito. Hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na maliwanag ang pinahayag sa Biblia tungkol sa Diyos na nagkatawang tao, ayon pa rin sa sulat ng John, kaya hindi salungat ang sinabi ng Panginoon na siya ay isang tao dahil siya ay talagang naging isang tao ayon sa Biblia. Babalik tayo sa John 1:1 hanggang 14. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Ang buhay ay nasa kanya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay nagliwanag sa kadiliman at hindi ito naunawaan ng kadiliman. May isang lalaking isinugong mula sa Diyos. Ang kanyang pangalan ay Juan. Siya ay naparitong isang saksi na magpatotoo patungkol sa ilaw upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw ngunit siya ay sinugo upang magpatotoo patungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw ay yung tumatanglaw sa bawat taong pumarito sa sanlibutan. Siya ay nasa sanlibutan. Ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sangkatauhan. Siya ay pumunta sa kanyang sariling mga tao ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga tao. Datapwat ang lahat ng tumanggap sa kanya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Sila ay ang mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Ipinanganak sila hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao. Sila ay ipinanganak mula sa Diyos. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bagtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Kung babasahin ang buong sulat ng John makikita natin kung gaano ito kaganda. Sa sulat na binasa natin ngayon lahat ng ito ay patungkol sa salita na nagkatawang tao. Sa John 1:1 malinaw na sinabi na, ang salita ay Diyos. At sa John 1:14 ay sinabing, ang salita ay naging isang tao at nananahan kasama natin. Napakalinaw naman ang sinabi sa John 1:14 na ang salita naging tunay na tao at nananahan kasama natin. Nakita naman po natin na nasa talata lang din ang sagot sa tanong ng mga taong hindi naniniwalang Diyos ang Panginoon na kaya niya sinabing siya ay tao na nagsasalita sa harap nila, ay dahil talagang naging tao siya na nakasama ng mga tao. Hindi po siya spirito o hayop o ano pang form na nakita ng mga taong nakasalamuhan ng Panginoon kundi tunay na tao. Nagsalita ang Panginoon sa harap nila bilang isang tao na naririnig nila, nakikita nila at nakakausap nila kaya sinabi ng Panginoon na siya ay tao na nagsasalita. Dahil tao man talaga ang Panginoon natin, dahil siya ay nagkatawang tao ayon sa John 1:14. Hindi nagsisinungaling ang ating Biblia, tanging ang mga taong walang alam sa Biblia lang ang gumagawa ng kamalian sa kanilang pinaniniwalaan, hindi ang Biblia. Hindi po kasi nagbabasa ng maayos ang ating mga kapatid na di naniniwalang Diyos ang Panginoon kaya puro mali-mali ang kanilang nakikita. Gaya ng sabi ko, magbasa ng maayos at umunawa para malaman ang totoo at hindi maligaw sa maling paniniwala. At ayon naman sa pagsasabing hindi Diyos ang Panginoon. Makikita pa rin natin sa talatang kinukot nila ang patunay at katotohanan na ang Panginoon ay tunay na Diyos. Dahil kung dadako lang tayo sa susunod na talata at itutuloy natin ay makikita natin ang talatang ito. Juan 8:56-58. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw, at nakita niya, at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon, at nakita mo si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga.
Dito sa verse na John 8:58 ay ang pag-amin ng Panginoong Hesus na siya ay Diyos. Makikita natin kung paano niya inangkin ang pangalan at pag-iiral ng Panginoon natin bago pa ipinanganak si Abraham. Ang sabi ng Panginoon ng, "Ako nga," bago pa kay Abraham. Ngayon kung hindi natin alam ang salitang ito ay hindi lang isang salita kundi ito ay pangalan ng Diyos noon na ipinakilala kay Moises. Exodus 13:15. Magandang balita Biblia. Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno." Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman." Nakita naman natin sa verse na ito kung paano nagpakilala ang Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises ayon sa Exodus 3:14 na sinabi ng Panginoon bilang pagpapakilala sa kanya na siya ay si, "Ako nga," ay pangalan ng tunay na Diyos na nagpakilala sa panahon ni Moises. Kaya sa John nung sinabi ng Panginoon na, "Bago pa kay Abraham ay ako nga," hindi lang ang pag-iiral ng Panginoon ang kanyang inangkin kundi ang pangalan ng Diyos mula pa sa panahon bago pa ipinanganak si Abraham. Sino ang, "Ako nga," bago pa kay Abraham? Ito ay ang tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel. Kaya ang Panginoong Hesus ay nandoon na hindi pa man siya nagkatawang tao siya ay nag-exist na at siya ay ang, "Ako nga," ang tunay na Diyos na nagpakilala sa lahat noon pa man. Kaya ang ating Panginoon ay tunay na Diyos dahil naroon nas iya bago pa man kay Abraham at makikita natin siya bilang si, "Ako nga," nas iyang nagpakilalang tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel. Kung may mga katanungan kayo o topics na gusto nyong malaman pwede kayo mag-comment o mag-message. Please support para sa paglawak ng katotohanan tungkol sa ating paniniwala. Maraming salamat.